Minsan, hindi lahat ng nakikita sa litrato ay dapat mong makita sa totoong buhay. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa sa kwarto at siguraduhin mong tao ang kasama mo. May isang kamera na normal lang sa umaga, pero tuwing hating gabi, may nadadagdag na tao sa litrato. Isang estudyante na si Liza ang bumili ng lumang kamera sa ukay-ukay malapit sa kanilang eskwelahan. Luma na ito, may gasgas at parang ilang beses nang naibagsak pero gumagana pa. Murang-mura lang kaya kinuha niya agad. Nang una, wala siyang napansing kakaiba. Kinukuhanan niya ng litrato ang mga kaibigan niya, ang classroom, pati sarili niya. Normal lahat. Hanggang isang gabi, mag-isa siya sa kwarto. Tahimik. Tanging electric fan lang ang umiikot. Bigla niyang naisip, subukan ko nga mag-picture ngayon. Kinuha niya ang kamera, tinapat sa sarili niya, at click. Pagtingin niya sa litrato, may isang anino sa likod niya. Hindi malinaw ang mukha, parang naka-blur, pero halatang may nakatayo. Napalingon siya agad sa likod. Wala naman. Kinabahan siya, pero pinilit niyang isipin na glitch lang iyon. Luma na kasi ang kamera. Kinabukasan, sinubukan niya ulit. Parehong pwesto, parehong oras. Click. Pagtingin niya sa litrato, nandun ulit ang anino. Pero this time, mas malapit na. Mas malinaw na ang hugis nito. Parang isang tao na nakatingin direkta sa kanya. Nanlamig ang katawan ni Liza. Sinubukan niyang burahin ang larawan, pero kahit anong gawin niya, hindi mabura. Parang nakadikit na sa memorya ng kamera. Mula noon, gabi-gabi na siyang kinukuhanan ng litrato. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil parang may nagtutulak sa kanya na gawin ito. Parang may bumubulong sa isip niya. Isa pa. Habang tumatagal, palapit ng palapit ang anino sa bawat litrato. Sa ikatlong gabi, nasa likod na ito ng upuan niya. Sa ikaapat, nakayukula ito sa tabi ng tenga niya. At sa ikalima, halos magkadikit na ang mukha nila sa litrato. Pero sa totoong buhay, wala pa rin siyang nakikita. Hanggang isang gabi, nagising siya ng eksaktong 12:00 ng hating gabi. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil may narinig siyang mahinang paghinga sa loob ng kwarto niya. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamera. Nanginginig ang kamay niya habang tinatapat ito sa sarili. Click. Pagtingin niya sa litrato, tumigil ang mundo niya. Ang anino, hindi na lang basta nasa likod niya. Nakatayo na ito, nakangiti, at ang kamay nito nakapatong na sa balikat niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat niya. Wala siyang naramdaman, pero sa litrato, kitang-kita may kamay na nakahawak sa kanya. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, nagdesisyon siyang itapon ang kamera. Tinapon niya ito sa basurahan sa labas ng bahay. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya ligtas na siya. Pero kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, may napansin siyang kakaiba. Sa isang tindahan ng cellphone, may display na kamera. At sa maliit na screen nito, may naka-preview na larawan. Larawan niya. Nakatayo siya sa kalsada at sa likod niya, nandun pa rin ang anino. Mas malinaw na ngayon, mas malapit, at ang pinaka-nakakatakot, hindi na ito nakatingin sa kamera. Nakatingin na ito direkta sa kanya at dahan-dahan lumalapit. Kung may kamera na nagpapakita ng taong hindi mo nakikita, gagamitin mo ba ito o hahayaan mong makita ka rin niya?